Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Kris Aquino nagbabayad na sa kasalanan ng kanyang mga magulang kasabay ng pagdating ng Divine Justice na pinakahihintay ng mga pamilyang Marcos. Kris Aquino sinimulan ng mamaalam sa kanyang mga anak sa patuloy na pagdala ng kanyang karamdaman. Legit kaya ito mga kaibigan? Ito ang breaking news na umani ng samut-saring hinaing at komento sa mundo ng social media. Grabe ang pinayat ni Kris Aquino mga kaibigan, ano? Nasobrahan sa alaga sa katawan to. Parang bumabagsak din yung mga balat niya. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung ang mga Marcos ang masama, bakit ang mga Aquino ang kinarma? Ito ang naging matinding tanong ng mga batikang political vlogger sa mga natitirang dilawan kasunod ng paglitaw ng ilang mga litrato ng binansagang Queen of All Media na walang iba kundi si Kris Aquino, kung saan ay halos makikitang halos butot balat na lamang ito. Sa isang Instagram post ay namaalam si Kris Aquino sa lahat ng kanyang masugid na tagasunod at higit na lalo sa kanyang mga anak. Ayon pa sa kanyang naging Instagram post, "For now and the next few years, sadly it's goodbye." End quote. Matapos nga ang naging post na ito ni Kris Aquino ay naglabas din ng kanyang hinaing at komento Siguro may taning na mga kaibigan talaga, ano? ang isang matinong netizens na nagbigay ng maaaring nakaapekto sa naturang aktres sa patuloy na paglala ng kalagayan nito. Ayon pa sa kanya, "My take on Kris Aquino's condition, baka dahil sa mga beauty enhancement done on her body while she was at the peak of her career, liposuction, etc. Kaya nagsuffer yung immune system niya. Thus, weakened na and unable to protect her body of any illnesses. Pretty ironic that noon lahat ginagawa niya to stay payat and now she can no longer gain weight and rapidly losing weight pa nga. Sa mission din siguro ng lahat ng puyat and all the supplements she needed to take galon-galon ng water, even she needed just enough to get hydrated. Lifestyle nightmare. Hope she'll recover soon. I know the feeling of being terminally ill." End quote. Matatandaan kamakailan lamang na naging viral ngayon sa mundo ng social media ang nasabing larawan ng Queen of All Media na kitang-kita ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagbaba ng timbang nito na isinare nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram. Ang payat niya sa picture mga kaibigan, no? Paano pa pag sa personal, no? Mas malala naman siguro, ano? Post. Matapos lamang ang ilang oras matapos i-post ni Kris Aquino sa kanyang Instagram ang nasabing picture, ay umani agad ito ng samut-saring komento sa mundo ng social media. Dahil nga umano sa naging balitang ito, ay ilan sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na marahil ay ito na ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya at ginawa di umano nito sa mga tao noong sila pa ang nanunungkulan sa palasyo. Ilan rin sa marami sa ating mga kababayan at maging mga celebrity ang nagbigay ng dasal para mabilis na ikagagaling ng Queen of All Media. Ngunit mas marami pa rin sa ating mga kababayan ang tila naantig sa naging panawagan ng dating senador at ngayon ay Pangulo na ng bansang Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Dahil sa kabila ng alita ng kanilang pamilya
at mga taga-suporta ay mas pinili di umano nito na manawagan sa marami sa ating mga kababayan na ipagdasal pa rin si Kris Aquino alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samutsaring hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Iyan ang dapat tularan. Ang kabaitan niya at nawa ay huwag abusuhin ang kabaitan ng ating mahal na Pangulo ng ating bansa. God bless you. Nakakalungkot man, hindi ko talaga lubos maisip ang magkasakit ng ganyan ang mangyayaring pagbagsak ng katawan. There is life after death. Iiwan ang lahat ng mayroon ka sa mundo. Ang importante pakawalan na niya ang lahat ng galit at pait. Ipapasa Diyos na ang lahat. Ibigay sa Diyos ang sarili sakaling lilisanin man niya ang mundo. Magiging masaya at mapayapang sumakabilang buhay siya. Pagpalain ka sana ng Diyos. Kahit gaano kadami ang hakuting pera sa iyong tagumpay, kung wala ng takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, hindi makakaligtas ang pera kung mamamatay na at hindi nababayaran ng pera ang pagbukas ng pinto ng langit sa mga makasalanan at walang puso. Hindi sa iyo ang huling halakhak, Kris. Nasa mga taong nasaktan. But remember, they still love and care for you. God bless and recover quickly and redeem yourself for the better good of all. Mahirap talaga pag karma na ang sukli ng maraming nagawa na masasama ng kanilang pamilya. Ang ginawa kasi nila na masama ay sa mga Marcos isinisisi. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, mabuti or masama ay may kapalit na good and bad karma. Walang utang na di binagbabayaran. End quote. Sa post noong March 6, muling nagbahagi si Kris ng bagong update sa kanyang kalusugan. Ito naman itsura niya ngayon. Unsolicited advice po, Tetay, ganito. Yung bagahin mo sa sarili mo, alisin mo na yan. Yan, kasakit ka na nga. Unang-una, yung mga Marcoses, di man kayo inaaway niyan. Yung pamilya man lang ninyo ang away. Totoo yun mga kaibigan, simulat sa pula kahit na ganun nangyari sa pamilya ng Marcos. Hindi minsan mga kaibigan, hindi mo sila nakitaan na naghiganti or nagtanim ng galit. Di ba? Yung tatay mo, na namatay na, yung nanay mo, kayo lang naman nagsimula ng away, yung mga Marcoses. Hindi man po. Yan tuloy, tingnan ninyo, nagkasakit kayo. Yung nanay mo, nauna na. Yung kapatid mo, nag-goodbye na rin. Sa pamilya Marcos, tingnan ninyo, ang namatay lang yung si Apo Lakay. Si Nanay Imelda, ayaw niya ng mga bagahe. Madali siya magpatawad. Hindi nga niya pinapansin yung mga accusations, kung ano-ano. Ayaw niya kayong patulan, kayong mga Aquino. In all the Dilawans, ayaw niyang patulan. Tingnan ninyo, mag-100 na yata si Imelda Marcos. Pero kayo, tingnan ninyo, ang babata pa, nag-goodbye na sa earth. At kayo po, tingnan ninyo yung itsura ninyo. Hindi ba kayo nakakalata? Galit ang Diyos? Kasi punong-puno ng hatred. Di ba? Yung puso ninyo, punong-puno ng hatred. Namatay yung nanay mo. Yung mga Marcoses, yung magkakapatid, si Bongbong, pati nga yata si Irene, si Aimee, pumunta doon para makirama. Imagine that. Namatay yung kapatid mo, si Noynoy. Nakiramay uli yung mga Marcoses. Kayo, emoji lang na red. Pinag-initan mo pa? Sige, ipagpatuloy ninyo yung ganong gawain. Huwag lang ninyong i-unload yung mga bagahe. Tingnan mo yung itsura mo. Di ba nakakawa ng itsura mo? You see? Learn how to forgive. Yun ang unsolicited advice ko sa'yo. Wala kang mangyayari niyan. At yun na nga, mga ka-updates, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.